Paano mo malalaman kung ang isang tao ay pabagsak na? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Brother Romeo Ocampo. Hello po sa inyo. Binabati ko po muna yung ating mga graduates from CLCC with Latin Honors. Si Joshua Samlero, summa cum laude. Heart Tayong, Natalia Pinheiro, Alexis Tindugan, no, mga magna cum laude po. Donita Marilag, Kayla Henyo, and Midori Hulgado, mga cum laude. And Alia Molina, Ara Pajarito, Academic Excellence. And Community Service Awardee, si Reese Martin Cruz. And congratulations rin kay Noel Rhea, Andy Fernando, Christian Ernie Jimenez, Macarius Estraniero, Eltony Jane Fernandez, and Alina Kate Pelayo. So congratulations po sa inyong lahat. Now, yung ating pong pag-aaralan ngayon ay pagpapatuloy po ng mga kings or mga hari ng Huda. So kahapon po pinag-usapan natin si Amaziah. Siya po ay eventually inassassinate, no? Tapos yung anak niya naman po ay si Azariah o tinatawag ding King Uzziah. So tandaan niyo po, Azariah, Uzziah, pareho lang po, no? So si King Azariah, isipin niyo po ay kasabayan na po yan, tingnan natin, ni Prophet Isaiah, okay? Uzziah. Isipin niyo po, yan, kasabayan na po siya ni Prophet Isaiah. Si Isaiah po kasi ay panahon ni Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah. Para ma-imagine niyo lang po, no, nung nakita ni Isaiah yung glory ng Diyos, yun yung panahon na namatay si Uzziah. So, ngayon po, ang pag-aaralan natin ay patungkol na po kay Uzziah. Sabi po rito sa 2 Chronicles chapter 26 verse 3 and 5, Uzziah was 16 years old when he began to reign, and he reigned 52 years. Ang haba pala ng pamumuno ni Uzziah, no? 52 years. So in Jerusalem, his mother's name was Jecoliah of Jerusalem. And he did what was right in the eyes of the Lord, according to all that his father Amaziah had done. Kaya po si Amaziah, bagamat marami po siyang ginawang mali, no? Pero kinulayan pa rin natin ng dilaw, relatively speaking, pwede nating sabihing mabuti pa rin siyang hari, no? Relatively, not absolutely. So, he set himself to seek God in the days of Zechariah. So, meron siyang mentor, si Zechariah, who instructed him in the fear of God. And as long as he sought the Lord, God made him prosper. Sa Tagalog po, naglingkod siya ng tapat kay Yahweh at pinagpapala siya ng Diyos. Habang naglilingkod siya sa Panginoon, nagtatapat siya sa Panginoon, siya po ay pinagpapala ng Diyos. Alam niyo po ba si Uzziah, siya po ay mahilig sa lupa. Yung farmer ito, kung hindi ito hari, farmer ito eh. Kasi ang hilig niya magtanim, tapos ang hilig niya sa livestock. Talagang pinagyaman siya ng Panginoon in terms of that, yung unang panahon kasi yung wealth nila eh. Yung dami mong ani, harvest, dami mong mga hayop. At bukod doon, yung military ni Uzziah talagang naging powerful. Naging sikat siya sa ancient Near East, no? Yung lugar na yon. Militarily speaking, ang dami niya mga kasandaluhan, high-tech yung mga gamit niya. In fact, nagpatayo pa siya ng mga yung defense niya, hindi ko alam kung paano i-describe yun. Siguro sa panahon natin ngayon, mga artillery. Yung may mga missile siya, no? Pero yung mga arrow yun, tapos mga catapult, yung mga nagbabato ng malalaking mga bato, mga dambuhalang bato, yun yung mga defense mechanism na in-install niya doon sa Jerusalem. So very powerful si Uzziah, very successful, matagumpay na matagumpay. Kaya po ito yung una nating katuruan ngayong araw. Uzziah was successful for as long as he sought God. Kasi sabi po rito, meron siyang mentor, si Zechariah, na nagtuturo sa kanya paano mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. At sabi dito, for as long as he sought the Lord, God made him prosper.
Ang katagumpayan talaga nanggagaling sa Diyos at yun yung natamasa ni Uzziah, pinagtagumpay siya ng Diyos. Binigyan siya ng karangalan, ng kasikatan, ng kapangyarihan, no, bilang hari. So, success came from the Lord. And yung devotion natin kay Amaziah, no, magandang principle yun eh, na titingnan natin yung Diyos na sa Kanya nagmumula ang pagkapanalo tsaka pagkatalo. Kaya po matakot na tayo sa Diyos, kahit hindi na sa mga tao, kahit hindi na sa anumang sitwasyon, sa Diyos lang talaga tayo dapat matakot. Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay, ang Diyos din ang nagbibigay ng kabiguan. Now, pangalawa po, Uzziah became proud by assuming a priestly role. Si Uzziah kasi siyempre mabuting hari siya, mabuting tao siya, no, presumably, at makapangyarihan siya, maraming tumitingala sa kanya. Siguro there was a point in his life na para bang, okay, karapat-dapat akong lumapit sa Diyos directly. May mga boundaries ang Panginoon eh. Merong priesthood. Ang pwedeng maglingkod lang sa templo, yung mga priest. Ang pwedeng mag-alay lang doon, mga priest. Mag-burn ng incense, mga priest. Etong si Uzziah, naging mayabang. No? Basahin nga po natin sa verse 16. 2 Chronicles 26, verse 16. But when he was strong, he grew proud to his destruction. For he was unfaithful to the Lord his God and entered the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. So yung pagsusunog po kasi yung paghahandog sa altar, no? Yung pagsisindi ng insenso, yan ay gawain ng priest. Ibinigay yan ng Diyos sa mga priest. Hindi pwedeng gawin yan ng isang king or kung sino mang ordinaryong tao. Pero siya, feeling niya siguro sa sarili niya, banal ako, malinis ako, okay ako, no? Talagang he became proud. Tapos inassume niya yung priestly role. Tandaan natin, merong priest, prophet, and king. Pag hindi ka priest, wag kang, para sa mga churches natin ngayon, no? Yung iba, hindi naman pastor o hindi naman leader ng church in the spiritual sense. Minsan ina-assume yung role ng iba, no? Para kinokontrol yung mga spiritual leaders sa church kasi mayaman sila, no? May mga ganun kasi, yung tinatawag natin golden rulers, no? He who has the gold rules. Kung sino may gold, sino mayaman sa church, nagiging ruler. Si Uzziah parang ganun eh. Nasa kanya lahat ng kapangyarihan, siya yung hari, no? I can also be a priest. Pagpunta niya doon sa templo, hinarang siya ng mga priest. Kaya si Uzziah nagalit. Sabi dito, then Uzziah was angry. Now he had a censer in his hand to burn incense. And when he became angry with the priest, leprosy broke out on his forehead in the presence of the priest in the house of the Lord by the altar of incense. Ang nangyari, binigyan siya ng Diyos ng leprosy, sakit sa balat, no, sa kanyang noo. And sabi po sa 2 Chronicles 26:21, and King Uzziah was a leper to the day of his death. Hanggang sa kamatayan niya, naging meron siyang malubhang sakit sa balat. At and being a leper, lived in a separate house, for he was excluded from the house of the Lord. Kaya po, yan po yung tatlo nating katuruan, no? Yung pangatlo po natin, Uzziah was humbled and stricken with leprosy until his death. Si Uzziah po ay hinumble ng Panginoon, pinagpakumbaba ng Diyos. Kasi sige, tingin niya sa sarili niya, okay, malinis ako, banal ako, makapangyarihan ako, golden ruler ako. Inassume niya yung role ng priest, hindi naman siya priest, no? Binigyan siya ng Diyos ng sakit sa balat, leprosy, na naging dahilan kung bakit hiniwalay siya sa community. Ganun po kasi yan eh. Ihiwalay ka sa community, tapos yung mamamahala ng kaharian mo iba. So yun po yung nangyari sa kanya. Now, paano po natin ito isa sa buhay? Number 1 po, never let your success become a source of pride. Never po na ating hayaan na yung ating katagumpayan, achievement o narating sa buhay ay siyang maging dahilan ng ating pagiging hambog o kaya magdulot ng kayabangan sa ating mga puso, sa ating mga sarili. Maganda nga po yung tanong natin,
sa devotion natin na ito eh. Paano mo malalaman kung yung isang tao ay pabagsak na? Ito po yung sagot, kapag yumabang na. Kapag tingin niya sa sarili niya, mataas na yung lipad niya, malayo na yung narating niya. Parang si Nebuchadnezzar, naglalakad-lakad sa kanyang palasyo. Nakita niya yung tagumpay niya, nakita niya yung mga narating niya, mga nagawa niya, itinayo niya, at nagmayabang na siya even before God. Sinasabi niyang, ako si Nebuchadnezzar, eto yung mga tinayo ko, ito yung mga tagumpay ko. Right then and there, binigyan ng Diyos ng disiplina si Nebuchadnezzar. Naging mas mababang uri pa siya sa alipin ng palasyo. Naging ano po siya, parang hayop na nandoon sa sa labas ng palasyo, nasa doon sa labas ng kumakain siguro ng damo at nabaliw etong si Nebuchadnezzar. So never let your successes become a source of pride. Tandaan po natin, Proverbs 16:18. Pride goes before destruction. A haughty spirit before a fall. Paano mo malalaman kung ang isang tao ay pabagsak na? Pag mayabang na. Bakit? Anong sabi ng Biblia? Pride goes before destruction. Ang pagmamataas ay nauuna sa kapahamakan. So kapag nagmamataas na isang tao, ang kasunod nun, kapahamakan. Pagkahulog, pagkawasak. So point number 2, give God the utmost respect when approaching Him. Ito po yung kasalanan ni Uzziah. Lumilevel na rin siya sa mga priest or lumilevel na rin siya na para bang, I can approach God with my own holiness. So, nawala yung respeto niya sa kabanalan ng Diyos. Pumasok siya doon sa templo na hindi siya authorized. So, sa atin po mga kapatid, we have to give God the utmost respect when approaching Him. Tandaan natin may mga boundaries ang Panginoon. At pag namumuhay tayo sa kasalanan, we know na hindi talaga tayo, lahat naman tayo namumuhay sa kasalanan at one point. Pero even until now na naging mananampalataya na tayo, tagasunod na ating Panginoon Jesucristo, nagkakasala pa rin tayo. So, yung kasalanan talaga naririto na sa atin yan. Lagi nating magagawa yan until the end of our days here on earth. Pero pakatandaan po natin mga kapatid, kahit na anong mangyari, hindi tayo magiging karapat-dapat sa harapan ng Diyos sa ganang ating kalagayan dahil tayo makasalanan. Nakakaharap lang tayo sa harapan ng Diyos because of the Lord Jesus Christ, because we are covered by the blood of Jesus. And because of the blood of Jesus cleanses us from our unrighteousness. So give God the utmost respect when approaching Him. At yung pangatlong application po natin, very practical, pero malaki po yung impact nito. Number 3, practice kneeling before God as a gesture of reverence. Natutunan ko lang po ito sa kaibigan ko na in private. Pag ikaw lang mag-isa, pwede naman tayo kasi mag-pray kahit nasa train tayo, nasa bus tayo, naglalakad tayo, pwede naman. Pero kung yung private, nasa kwarto ka, just kneel before God. Hindi mo kailangang lumuhod sa Panginoon, then nasa palengke ka lang, lulod ka pa sa Panginoon, o nasa grocery store ka, lulod ka sa Panginoon. Then in your private room, maganda yung lumuluhod sa Panginoon kasi yung gesture mo talagang pinapakita mo sa Lord, Lord, eto po ako, nagpapasakop sa inyo. You are holy God. Ako makasalanan. Forgive me. Lord, nagpapakumbaba ako sa inyo. Yung gesture kasi ng pagluhod sa Panginoon, ito yung talagang pagpapakumbaba eh. So practically speaking, maganda po na practice natin yun, na lumuluhod sa Panginoon at nananalangin sa Kanya. Dumudulog sa Kanya. Para po sa ating discussion, how does kneeling before God remind us of our submission to Him? Sa dive deeper po natin, ito po yung mga pag-usapan natin. Number 1, what is leprosy in the Bible? What is the concept of being ceremonially unclean? How did the Israelites deal with leprosy? And how can we learn from God's holiness? And last 2 questions po, how did Jesus deal with leprosy? And how did Jesus heal us from spiritual leprosy? Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, thank you for every blessing, achievement, and success you have graciously given us. Protect our hearts from pride and self-glory.
reminding us that apart from you, we can do nothing. Teach us to approach you with reverence, humility, and holy fear. May we honor your holiness in both our words and actions. Help us practice true submission by kneeling before you with sincere hearts and surrendered lives. Purify our motives and keep us faithful in giving you all the glory that belongs to you alone. May our lives continually reflect humility, worship, obedience, and deep reverence for your name. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa inyong nakatutok dito sa ating daily devotions. Kung kayo po may natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.